choir for excuse me, the wonderful message of the song that you sang for the exaltation of God. I would like us to open our Bibles. Tamang-tama yung mensahe ng inawit ng choir. May kaugnayan sa mensahe ko sa hapong ito. The message that I am going to share with you this afternoon, bago tayo dumako sa series of messages, ay pinamagatang better sacrifices. Better sacrifices. Mas maiging sakripisyo, mga sakripisyo. Hebrews chapter 9, and I would like us to read from verse 14. At ito ay babasahin natin hanggang sa verse 28. Okay? So, at this time, I would like to ask Brother Miko to come and lead us in the oral and public reading of God's Word. Hebrews chapter 9, verses 14 to 28. How much more shall the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself without spot to God, purge your conscience from dead works to serve the living God? And for this cause, he is the mediator of the New Testament, that by means of death, for the redemption of the transgressions that were under the first testament, they which are called might receive the promise of eternal inheritance. For where a testament is, there must also of necessity be the death of the testator. For a testament is of force after men are dead, otherwise it is of no strength at all while the testator liveth. Whereupon neither the first testament was dedicated without blood. For when Moses had spoken every precept to all the people according to the law, he took the blood of calves and of goats with water and scarlet wool and hyssop, and sprinkled both the book and all the people, saying, This is the blood of the testament which God hath enjoined unto you. Moreover, he sprinkled with blood both the tabernacle and all the vessels of the ministry, and almost all things that are by the law purged with blood, and without shedding of blood there is no remission. It was before necessary that the patterns of things in the heavens should be purified with these, but the heavenly things themselves with better sacrifices than these. For Christ is not entered into the holy places made with hands, which are the figures of the true, but into heaven itself, now to appear in the presence of God for us. Nor yet that he should offer himself often, as the high priest entereth into the holy place every year with blood of others. For then must he often have suffered since the foundation of the world. But now once in the end of the world hath he appeared, to put away sin by the sacrifice of himself. And as it is appointed unto men once to die, but after this the judgment, so Christ was once offered to bear the sins of many, and unto them that look for him shall he appear the second time without sin unto salvation. Ay manalangin. Our Father, we lift you up and thank you for who you are, mysterious and infinite blessed Trinity, which is beyond our finite minds, which cannot be reasoned but can be believed as it is a revelation. Thank you for the oral and public reading of your word and those that followed, perhaps orally or silently, and help us to really appreciate you for sending your Son and for telling us and showing us in this passage the coverage of Christ's sacrifice on the cross. Thank you for the choir who sang such an inspiring hymns both this morning and this afternoon, all centered on the greatest person of all time and for all eternity, the Son of God, Jesus Christ, our Lord and coming King. Thank you for you know
each one of us, and in spite of ourselves, your love made us what we are by your grace and for your glory. We appreciate you more than ever, and we adore you, and I pray that we would appreciate what you have done as revealed in this passage of scriptures. In Jesus' name I pray. Amen. Ang aklat ng Hebrews ay kakaiba sa 66 books sa loob ng Biblia. It stands alone and unique in so many ways. Pag alam ninyo ito, you will get to know about the Old Testament. Parang kasi ang Book of Hebrews ay capsule form, compressed or compacted, or itong Old Testament ay capsulated. Ang aklat ng Hebrews ito ay sinulat sa mga Hudyong Kristiyano na sila ay nag-alinlangan at sila ay nag-iisip-isip kung maigi nga ba ang ating iniwanang kalagayan at tayo'y sumunod kay Kristo. At sila ay sinulatan ng manunulat na ito para payuhan sila na kay Kristo ay mas maigi ang kanilang kalagayan. It's better to be in Christ and to have Christ, because dito sa aklat na ito ang keyword ay ang salitang better. Paulit-ulit ang salitang better it actually gives us a comparison as well as a contrast between yung mga dinadakilang mga bagay-bagay o tao o opisina sa Old Testament at in comparison with Christ. Christ always comes out much better. Christ is of no equal, and Christ cannot be surpassed. He is the greatest. He is the King. Si Muhammad Ali that made that boast once is now 6 feet below the ground. Ang aklat na ito, as I said, unique in the sense na hindi nagpakilala kung sino ang manunulat. You can guess. Okay? And some actually have different authors in mind. But irrespective of who the real author is, the writer, ay kakaiba itong aklat na ito sapagkat sa likod ng katagang, I am sure napakinggan nyo na sa akin noong panahon, na ang pinakamahalaga sa kanya ay hindi siya, hindi ang kanyang may susulat, kundi ang Kristong kanyang isusulat. At siya ay nagtatago doon sa katagang madalas nasasabi ko in the past, it doesn't, as far as he is concerned, okay, it makes no difference, parang quoting him, it makes no difference, okay, who gets the glory, the credit, as long as God gets the glory. Yun lang ang interest niya. I don't mind if I don't get the credit, but as long as God gets the glory. Yun dapat ang interest natin. We are not after credits, yung tayo ang makilala, but Christ. Tulad ni John the Baptist, he must increase and I must decrease also. Tama? Hindi, decrease. So he was hiding behind the Lord Jesus Christ. So, dito sa ating binasang talata ay lalong ni-reinforce, lalong pinagpagtibay nito ang katotohanan na tayong mga mananampalataya na kabilang sa Baptist faith or denomination, na ang posisyon na ito na ipinagtanggol ng ating mga ninuno kahit sa kabila ng kanilang
mga kaparusahan ng kapanahunan na ito ang katagang eternal security. In layman's term, ay ito'y tinatawag na once saved, always saved. So, medyo allergic dito ang majority of professing Christians. Ito ay isa sa mga pinag-championan ng mga Baptist nung kapanahunan from the time of Jesus Christ until this very time. This is one of our trophies of our faith. At dito ay sinasabi sa atin na ang kaligtasan ay wholly and solely gawain lamang ng Diyos para sa ating mga makasalanan. Hindi ito gawain ng makasalanan para sa Diyos. At hindi ito gawain ng tao para madagdagan ang gawain ng Diyos. Ang wika ng Biblia, whatsoever God doeth, it shall be forever. So dito, kaya nga sinabing better sacrifices, sapagkat doon sa pinakamahalaga at pinakamagarang kaloob ng Diyos sa atin, na ito ay ang kaligtasan ng ating kaluluwa, ay ating mapapansin na ito ay may assurance na ibinibigay ang salita ng Diyos. Ang assurance na ito na pinagtitibay sa salita ng Diyos, kaya hindi ito mawawala sa isang anak ng Diyos, sapagkat ito ay eternal salvation. Ang salvation na ginanap at tinapos ng Panginoon doon sa cross ay eternal salvation. Hindi ito incomplete o partial salvation. Tingnan natin please sa Hebrews chapter 5. Eternal salvation. Kaya nga, eternal security meron ang isang anak ng Diyos. Chapter 5 verse 9. And being made perfect, He became the author of eternal salvation unto all them that obey Him. Jesus Christ perfected and completed and finished the work, and this is eternal salvation. So I hope hindi tayo doubting Thomases, firm at saka fix ang ating pananalig, na hindi tayo pabago-bago at paduda-duda na ang gawain ng Panginoong kaligtasan, irrespective of how we feel, it doesn't change the truth that salvation that Jesus Christ accomplished and provided for us is eternal salvation. Is your salvation eternal o hindi ninyo sigurado? Okay, iba hindi nga sigurado kung may salvation sila, lalo na eternal pa. So, dito sa binasang talata na sinundan natin, maliban sa salitang eternal salvation, may tatlong patutuo at katibayang ginawa ang Panginoon doon sa cross para once and for all, never to be repeated again, and this is forever. Ay ating mapapansin dito ay yung sakripisyong ibinigay ng Panginoon guarantees yung mga eternal na bagay sa atin, hindi lang eternal salvation. Lahat ng mga nangangaral ngayon ay hindi maniwala dito Naniwala sila, pwede ka maligtas ngayon, magkasala ka, mawawala ang kaligtasan mo. In other words, digoma. Bigay bawi. Hindi ganun ang Panginoon. Alam naman ng Panginoon na pagkatapos na tayo maligtas, alam niya may likas na makasalanan at magkakasala pa tayo. So He provided the way para ang ating pakipag-ugnayan sa Panginoon, ang ating fellowship sa Panginoon ay mapanatili. Ang pagiging anak ay hindi mapuputol yan. Ang ating pakipagsama sa Panginoon ay very fragile. So, confession ang kailangan, hindi salvation.
once and for all lamang tayo naliligtas, eternal salvation. Dito sa binasang talata, there are three things rin, hindi pa ito ang buod ng mensahe, na nag-reinforce doon sa eternal salvation. Tingnan nyo please ang tatlong eternal. Ano bang ibig sabihin ng eternal? Eternal. At least alam niyo. Pag sinabing eternal, walang hanggan. Pag sinabing temporal, may hangganan o physical. Kung ito ay eternal, ang sabi dito, pansinin niyo, makukover ito sa tatlong gawain ng Panginoong assurance ng salvation na binigay sa atin ng Panginoon dito, na ito ang tatlong coverage ng kaligtasang ginawa sa atin ng Panginoon, na hindi ito maagaw at mawawala sa atin irrespective anuman ang mangyari sa atin kung tayo ay may buhay na walang hanggan, tayo ay tunay na anak ng Diyos. Dito ay tatlong eternal ang binabanggit rin. Pansinin ninyo, talaga sabi ko, ang Panginoon puro eternal. He is the eternal God. So dito ay makapansin natin sa Hebrews chapter 9, sa loob ng chapter 9, sa verse 12, ay sabi dito na tayo ay hindi tinubos sa pamamagitan ng dugo ng mga kambing o baka, bagkos sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo, na minsan siyang pumasok doon sa holy place at pumasok na sa kalangitan, na nakamtan niya, na-obtain niya para sa atin ay anong uring katubusan. What kind of redemption? Eternal redemption. So, ating mapapansin na talagang iba ang paraan ng Diyos kaysa paraan ng tao. Second, ay ito ay pinapatunayan sa verse 14 na ipinagkaloob sa atin na nakapagsasalita, may assurance tayo whereby we cry, Abba, Father. We know because we are sealed. We have the earnest, the down payment of the Holy Spirit. Ng Holy Spirit na ibinigay sa atin ng Panginoon, nagpapatibay ng ating kaligtasan, ng ating katubusan, ng kapatawaran ng ating kasalanan, ay sa verse 14, ay sapagkat He has given us of Himself through the eternal Spirit, the third person of the Blessed Trinity. So, you cannot be saved without the eternal or the Holy Spirit na nariyan sa iyo. Okay? Do you have that Spirit from God, that eternal Spirit, that Holy Spirit in you? Kasi kung wala, you will never be assured of salvation. Ito ang hindi maintindihan ng mga tao eh. The third na eternal dito ay ating mapapansin ito, na ito ay sa chapter 9 verse 15. Ang sabi dito, and for this cause He is the mediator of the New Testament, that by means of death for the redemption of the transgressions that were under the first testament, they which are called might receive the promise of yung young rich young ruler ay tumatakbong pumunta sa Panginoon. Ang dapat kong gawin upang ako ay magkaroon ng walang hanggang mana. It's not a matter of what you do. It is a matter of what Christ has done, kung bakit kayo mayroong kasiguruhan ng walang hanggang mana. So nakita ninyo, ibang-iba ang paraan ng Diyos sa paraan ng tao. Now, there are three things na ibinibigay sa ating coverage sa chapter 9, coverage na sasaklawan ng gawain ng Panginoon. Nung siya'y namatay doon sa krus ng Kalbaryo, there are three coverages na ito, it extends from the past, the present, and the future. All of us are aware of this, na ang salvation ay may tatlong tenses. Agreed? The past tense ng ating salvation ay we were delivered, na tayo ay tinubos mula sa penalty ng kasalanan, sa
kabayaran ng kasalanan, the penalty, kaparusahan ng kasalanan. Second, sa presente, we are being saved from the power of sins. Kaya si Apostle Paul, ang sabi niya, I die daily. That he actually assures us na araw-araw ay there is a conflict, a struggle sa buhay natin, but always nananalo ang bagong likas dahil sa Holy Spirit. We overcome. We are overcomers because of the Holy Spirit. And third, sa future tense, alam natin ito. Ito elemental na ito sa atin. Kaya nga sinasabi ko ito sapagkat para makita natin yung coverage ng work ng Panginoon. Other than that, ay dito sa Hebrews chapter 9 ibinibigay sa atin. Third, ay the future tense ng ating kaligtasan na tayo ay tutubusin ng Panginoon from the presence of sin. Okay, so ngayon, alam na natin ito. Sino sa inyo hindi nakakaalam nito? Ngayon lang ninyo narinig ito, naalaman ito. Familiar na kayo dito sa three tenses of salvation. Wala pala, hindi pala. Akala ko alam na ninyo. Okay. So, kahit hindi nyo alam, sana malaman ninyo. Dito ang coverage ng sakripisyo ng Panginoon kung bakit ito ay pinarangalan ng manunulat na ito na hindi nagpakilala. Kaya itong aklat na ito sa lahat ng aklat sa 66 books ng Biblia, ito ay tinaguriang ang ulilang aklat, the orphan book, because no human author is ever mentioned. And while the book begins not with the writer or human instrument, but the book itself begins with God. God who at sundry times and in diverse manners spake in times past through the prophets, etc. So it begins with God. And this is a book that ends with grace. The grace of our Lord Jesus Christ be with you all. So ang ganda nito, it begins with God and ends with grace. So now, ang tatlong coverage ng sacrifices ng ating Panginoong Kristo. First of all, ay ating mapapansin dito sa chapter 9. Okay? First ay sa past coverage ng gawain ng Panginoon ay, eto sinimplify ko na lang, puro R. Sa past, binanggit dito at nabasa natin, He redeemed us. Okay? Ating mapapansin yan dito sa talatang 14 and 15. Bagamat going back to chapter 1. Okay? Nang sabi dito, sa verse 15, binanggit po so, for the redemption of the transgressions, He redeemed us. In the past work of Jesus Christ for us, He is the bridge between God, between heaven and earth. And He actually covers this, na siya ang maging tulay. Siya ang maging daan. I am the way, the truth, and the life. And He fills that gap as our mediator. Okay? Sa redemption natin, He fills the gap as our mediator. Okay? Sa verse, notice with me please, sa verse 23 to verse 26, sa presente, sa ngayon, pagkatapos na tinapos niya, bumalik na siya, He ascended to heaven, ngayon, ang presenteng gawain ng Panginoon, nakakalimutan natin siya. Madalas nakakalimutan natin. Who doesn't? Sino bang hindi nakakalimot sa Panginoon? Honest. Palagi niyo ba naalaala ang Panginoon? Hindi. Lalo na kapag kayo ay busy o may mga ginagawa, etc. At saka nyo lang later na alaala ang Panginoon kung suddenly the Lord interrupts you. Dito sa presenteng gawain ng Panginoon ay number 2 sa verse 23 to verse 26.
He represents us. Right now, He represents us before the Father as our great high priest. At ito ay masusumpungan dito sa talatang ito, especially sa binasang talata. Sana nakita kaagad ninyo nung binabasa ito sa atin. Sa verse 24, I'll show you the phrase. For Christ is not entered into the holy places made with hands, which are the figures. Yung Old Testament figure lang yun, pattern lamang yun, picture lamang yun. But He entered into the heavens itself, sa langit mismo, now to appear in the presence of God. Para kanino? For us. Here in the present coverage ng gawain ng Panginoon sa atin, He is our intercessor. He is praying for you. Naalala niyo si Apostol Pedro nang ang Panginoon ay malapit ng hulihin, parusahan at ipako sa cross, at sa isang insidente na ang sabi ng Panginoon na kay Pedro, na dahan-dahan siya sa kanyang mga pananalita, na nagyayabang siya, na ang sabi niya ay the devil, tinawag niya pa nga si San Pedro ng devil, because he knew that the devil was using Peter to hinder the Lord. At sabi ng Panginoon, the devil wants to sift you. Nais kang isip, nais kang abalahin, nais kang harangan, nais kang harangan ng diablo. Pero itong inassure ng Panginoon kay Peter, but I have prayed for you. I like that. Thank you, Jesus, because of all those that prayed for me, all those that prayed for your people, you are the most effectual prayer partner we have. You are our intercessor. You are seated on the right hand of God, on the majesty on high. Who can beat the Lord? And if He is for us, who can be against us? And down here, para may link, may contact, the Spirit Himself groaneth and intercedes for us. Nagmimit ang intercession dito sa lupa at langit na itong effectual fervent prayer na ito na walang makatatalo. It's the best ay panalangin ng Espiritu at panalangin ng Panginoong Kristo. The third, dito sa binasa nating talata sa verse 26 to verse 28, the third coverage ng sacrifice ng Panginoon, ng kamatayan ng Panginoon sa atin sa future. Kita nyo yung past, He is our mediator. In the present, He is our intercessor. And in the future, okay, tingnan nyo please. Okay, sabi dito, for then must often have suffered into the foundation of the world, but now once in the end of the world, He appeared to put away sin by the sacrifice of Himself. Sa last part. So Christ was once offered to bear the sins of many, and unto them that look for Him shall He appear the second time without sin unto salvation. The third, He is returning for us. The second coming, the Lord promised, if I go, I will come again. And this is a promise of a gentleman. It is the promise of our Lord Jesus Christ, who is absolute truth. Dito sa third na ito ay ating mapapansin, tingnan niyo please, He will come to change us. So dito, He will come and be our translator. Babaguhin niya. We shall appear and we shall see Him and meet Him, and we shall be changed in a moment, in a twinkling of an eye.
So, yan pala ang coverage ng sacrifices ng Panginoon. Not because you deserve it. I don't deserve it. But it is grace that made that difference in my life. Tell me, are you expecting for the Lord to come in your lifetime? Naalala ko, and I already quoted this, naalala ko dalawang magkaibigan na isa believer, isa unbeliever. Habang nag-drive siya, nabuntot siya sa isang sasakyan na nakalagay doon ang isang sticker, Maranatha. Hindi niya maintindihan ng unbeliever. Sabi niya sa kanyang kasama, ano bang ibig sabihin ng salitang Maranatha? Sabi ng Kristiyano, well, it simply means, alam na niyo, hindi niyo alam? It means, the Lord cometh. The Lord cometh. Jesus coming again. Sabi ng unbeliever, hindi ako maniwala dyan. Siya'y babalik na mag-uli. Sabi ng Kristiyano, hindi naman ikaw ang babalikan eh. Okay? Hindi babalikan ng Panginoon ang hindi mga ligtas. Babalik siya para sa mga ligtas. He will remove us from the presence of sin. Kung saan siya paroroon, doon tayo kapiling niya. And then the Lord will unleash His wrath. And this world is going to be a hell on earth. Doon lamang yon mangyayari yung doktrina ng presentism, a hell on earth, the tribulation period, the doctrine of presentism na sinasabi ngayon, ay impyerno dito sa ibabaw ng sanglibutan. Pag ikaw ay naghihirap, nasa kagipitan ka pangailangan, puro problema, impyerno sa lupa. Well, wait until the rapture takes place. Doon mo makita yon. Because the Antichrist will be revealed and the devil will be ruling and reigning for a period of exactly 7 years. So I hope nakita na natin ang tatlong bagay na ito. Ang tanong ko sa bawat isa sa atin, kayo ba ay nasa ilalim ng coverage ng better sacrifice ng Panginoon? Nasa coverage. May eternal insurance policy ba kayo? May coverage ito. You see? Kaya kahit ano man mangyari sa at kahit tumanda tayo, natural, minsan nagdududa tayo, pero hindi mapuputol ang gawain ng Panginoon para sa atin. So, ano nga pala yung tatlong bagay na yun? Past, present, and future. Okay. Nakalimutan ko na kaagad. Nahuli kayo. First, He redeemed us as our mediator, tagapamagitan natin. Dito ay ating mapapansin na napakaliwanag sa aklat ng mga taga-Hebreo na tayo ay hindi tinubos ng Panginoon sa pamagitan ng dugo ng anumang alay ng mga hayupan, ni hindi sa pamagitan ng mga ritual o religion o paraan ng tao. Ang sabi ni Apostle Peter sa 1 Peter chapter 1 verse 18, na ang wika doon ni Apostle Peter sa chapter 1 verse 18, for as much as you know that you are not redeemed with corruptible things such as silver and gold, but with the precious blood of Christ, and not because of your religion or your tradition. Ang liwanag, ang ginamit na pantuos. And believe me, my friends, there are three things about the sacrifice of the Lord Jesus Christ in securing our redemption or our atonement. Ang salitang atonement, it simply means kafar, covering. Sa Old Testament, yung mga dugo ng mga hayupan, temporary lang ito hanggang dumating ang Panginoon. Sa atin ay permanent, bukas na kaagad ang langit. Because ang ginamit na pambayad ng Panginoon, ang pantubos sa ating mga kaluluwa at panlinis sa ating kasalanan ay walang iba kundi
ang banal na dugo ng Panginoong Kristo. Kakaiba ang dugo ng Panginoong Kristo sa lahat ng taong isinilang sa ibabaw ng sanglibutan. Sapagkat ang dugo, ang dumadaloy na dugo sa katawan ng Panginoon ay hindi pangkaraniwang dugo ng tao, ito ay dugo ng Diyos. Na ang Diyos ay sa pamagitan ng isang berhen ay siya'y pinagdalang tao sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Walang anumang similya na galing sa tao. Ito ay siniguro ng Espiritu, conceived by the Spirit, na doon ang ipagbubuntis ni Santa Maria is none other than the Holy One of Israel. Malapit na ang this early, malapit na ang Pasko na sinasariwa muli na ang Panginoon ay 2,000 taon nang nakakaraan na dinalaw tayo at upang tayo ay ipagkasundo sa Diyos na ating kaaway at kalaban dahil sa kasalanan natin. So, ang tatlong katotohanan sa sakripisyo ng Diyos na hindi mapapahindaan ng tatlong persona sa banal na pagka-Diyos ay ito. Yung mga sacrifices sa Old Testament, yung sacrifices sa atin ay nahihigitan ng sakripisyo ng alay ng Panginoon. Why? Extra special ang sacrifices ng Panginoon. Kaya nga sinabi, better sacrifices. Why is it better sacrifices? There are three things that characterizes it. Okay? First of all, ang sacrifice ng Panginoon ay una, talagang sacrificial. It's sacrificial. Ang ibig sabihin ng sacrificial offerings ng Panginoon ay hindi siya na-influensyahan, hindi siya naakit ng iba. Tayo ngayon, pag nagbibigay, minsan, yung pride umiira sa atin, ayaw nating patalo, o kaya tayo ay napipilitang magbigay. Diba? In other words, ang sacrificial giving ng Panginoon at offering ng Panginoon kanyang sarili ay ito ay wholly and solely surrendered siya. Full surrender. Sa atin ay minsan may tali pa. At ito ay nalalabas natin, Panginoon, kung pagpapalain mo lang ako, susunod ako sa conditional pa. Ako'y bata-bata pa sa pananampalataya, nakita ko ang kalagayan ng mga pastor nung panahon, ng mga pastor, grabing hirap. Ngayon ay reverse na. Na-reverse na ngayon, pinagpapalaan ng Panginoon kasi nagbago ng doktrina. Nung panahon, nakikita ko yung mga pastor, ay sila'y sa appearance, sa mga damit nila. Ang tawag sa amin sa Bicol, mga damit ng mga pastor, hindi sila makalabas ng baryo. Ang mga damit nila, yun, rare ang kanilang mga clothing, yung mga tela ng kanilang damit. Ang tawag doon sa telang sinusot ng mga damit, finished product ng damit nila, ay labatinde. Alam niyo ibang labatinde? Sa probinsya, sinabi labatinde. Yun ay yun lalabahan. Kasi sa pagkatapos, kung may plancha, paplansya. Kung walang plancha, isusot na lang ulit. Yun rin, labatinde. Sa wikang English, wash and never wear. Ay, wash and wear pala. Wash and wear. Isa lang kasi. Nakakaawa. Pag nakita ko sila, ako wala rin. So, sabi ko, I wish I was in the position. Kaya, naikayat akong bumibili ako patago ng sweepstake. Wala pa yung loto ng panahon. Bumibili ako ng sweepstake. Lord, sana kung manalo ako dito, ipapatahi ko sila ng Amerikana at ibibili ko sila ng mga damit. Alam nyo, kahit ending yung ambush, wala eh. Iba pala ang paraan ng Panginoon. Pero ngayon nakakatulong ako. Iba pala ang paraan ng Panginoon. Not my way, but God's way. So, sacrifice ng Panginoon is fully surrendered siya sa Panginoon. And it is best expressed here. Nung ang Panginoon Kristo ay He prayed
malapit na ang kanyang crucifixion. Arrest and crucifixion na nalangin siya. Doon sa Mount Olives, in that favorite spot, that garden where he communed alone with his Father, there was a cup that came before him na ito'y nasa harapan niya. Nakita niya doon yung kanyang daranasang hirap until his death on the cross. And humanly speaking, nung nakita niya ito, wow, this is antindi pala ng torture na mararanasan ko sa mga teroristang ito. Nakita niya ito, Father, if it is possible, let this cup pass from me. But not my will, but thy will be done, not my will be done. So nakita niyo, siguro kung kayo ay nasa lugar ng Panginoon, na makita natin ito, ang panalangin natin, Panginoon, Ama, kung may iba pang paraan, please, baguhin mo na ito, that I do not have to be crucified. Nakakahiya. Nakakahiya ang crucifixion. It's a criminal's way of punishment. Shame. I am no criminal. So, pwede ba iba na lang paraan? Pwede ba, Ama, kung maaari ay bangungot na lang? This is the best, di ba? Gising ko langit na kaagad. If God altered that way, you would never be saved. God's wrath, God's anger would never be appeased. Because it is and will always be through the shedding of blood. Without the shedding of blood, there is no forgiveness or remission of sins. And only the blood of Jesus Christ, God's Son, counts and cleanses us from all sins. Kaya, you better be familiar with 1 Peter chapter 1 verse 18. Sabi ko, maiksi lang itong mensahe. Ang hirap pala. The first time that I preached one word lang, rested ako. Pero, but I appreciate it. The second truth about the sacrifice of Jesus Christ, it is a self-sacrifice. Yung una ay sacrificial, this time self-sacrifice. All sacrifices that begins with self. Kasi yun ang pinaka mabigat na harang at hadlang sa atin sa Panginoon. Yung self. It always wants to come first. But the Lord Jesus Christ is the selfless Son of God. Kung sarili niya lang inintindi niya, why would he bother to go through these extremities, these pains and sufferings? But he thought about you. He had you in his mind and in his heart. He loved you, and it's the only way that you can be sure of a much better home in heaven. We're not home yet. Mga tenants lang tayo dito sa lupa. Where you live, where you reside, is not your permanent residence. We are just merely passing by. We are strangers in this old, sinful, cursed world. Although we live here, yet God would want us to realize that we may be in the world, but we are not of the world. Third na sacrifice ng Panginoon that makes us appreciate the first coverage ng kanyang sacrifice of which He redeemed us ay itong pangatlo ay His sacrifice was, or offering was spotless. Can anyone do that? Sa Israel, kahit piliin nilang masinop at yung lahat ng requirements ng Panginoon, anyway, temporary offerings lang naman yon, which cannot fully and fully pay
for our sins or atone, ay yet sumusunod sila sa requirements ng Diyos. Pero ang real requirements ng Diyos that the offerings must be spotless, without blemish, without spot, without any imperfections. Can anyone present himself before the Lord as the perfect offering or sacrifice that will qualify and that will be acceptable to God? Isa lang ang nagmamalaki, yung tigarian sa Davao. Sapagkat hindi ka na makakapag-usama maliban sa kanya. Okay, so what a braggadasyo is bragging. Okay? Sa amin, ang brags lang sa amin, maniwala kayo, ang brags lang sa amin ay yung suka at ang toyo. We don't want to brag. Sino nakagamit ng brags, vinegar, and soy sauce? Safe yun. Kasi talagang natural. Yun lang ang nagbabrag sa amin. But we should never brag and boast except on the cross of Jesus Christ. That's the only qualifying, glorying, bragging, and exalting the Lord Jesus Christ. So now, ang redemption natin was made possible because of the blood of Jesus Christ. He paid the requirements to the full. What can wash away my sin? Ba't inunahan ninyo ako? Di ko pa naman kayo tinatanong. Alam na kaagad niya. Second, tuloy ko na nga lang sa linggo. Kasi special day ngayon eh. Okay. Sino ba may birthday kaninang kinantahan ninyo? Yung dalawang huli sa linggo ko na lang itutuloy. Ayokong paggabihan kayo dito. Okay? Sino ba may birthday sa inyo? Ha? Si Janelle? Ngayon? Okay, happy birthday sa inyo. At isang araw lang kayo, birthday bukas ni Rap Rap at saka ni Mrs. eh. Kaya bukas, inanyahan ko kayong lahat doon kila Rap Rap. Okay. It's good to see you. Think about this. 3 coverages ng Panginoon. Kung tayo ay siniguro ng Panginoon, huwag tayong padala sa mga bulong ng dyablo. Sigurado ka ba? Totoo ba may langit? Totoo ba may... Papatutunayan ko next week na yan sa kabila ng mga binabatikos ito ngayon ng mga tigasang, mga relihiyoso pang mga tao. Totoo ba yan? Totoo ba na si Kristo ay Diyos? Eh bago si Kristo dumating dito sa lupa, non-existent pa siya. Wala pang Kristo. Dito lang sa lupa ng sinilang sa di Santa Maria. At patutunayan ko next week, better sacrifice siya sapagkat bago siya isinilang dito, nagkatawang tao, Diyos na siya na walang pasimula at walang hanggan. Hindi nila makita, ewan ko lang. Pero nakalulungkot, diba, hawak rin nila ang Biblia. Kaya nga lang, hindi nila masilip sa Biblia. Tayo nga, minsan tinitingnan natin, hindi natin makita. Hindi nga natin masaulo. Sila sa ulo nila, they can recite it with ease. Kaya assignment sa bawat isa sa atin para makapasok kayo ng langit. Memorize 20 verses sa Bible. Pastor, huwag mo naman kami parusahan. 20 nga lang. Sa Bicol ng panahon, paramihan 100 eh. Oh. Nakasama ako doon, pero ngayon, 1 na lang eh. Wala na yung daan eh. So, what I'm trying to say is this. Familiarize yourself with this book of books. This is the preeminent book. This is the best book ever. Because this is the book of God. Where the Bible speaks, saan nagsasalita ang Biblia,
nagsasalita ang Diyos sapagkat ito ay galing sa salita, sa tinig ng Diyos. Galing sa labi mismo ng Panginoon ay sinulat ng mga manunulat ng Biblia. This is a book of wonders. I hope you would love this. Bago ako magtapusin ang pastor, I'll take the challenge. I'll memorize 20 verses mula ngayon at hanggang sa linggong darating. Ako na, 20. Sisimulan ko na. Simulan ko sa John 11:35. Jesus wept. Walang Lord between us. 20 dito sa harap magre-recite. At least a minister na kaya nyo, nang iba ay kaya rin ito. 20 verses. Who would be the first? Alphabetical ba? Ha? Okay. Walang volunteer. Alphabetical raw. Simula A. Alan. Pwede verses, brother. Bembira ka. Ito pinapag-aral kayo sa Lobok. Kaya 20. Okay ba? Okay, every Sunday, gawin natin yon. Bawat isa 20. Every Sunday. Okay? Parang hindi nyo kaya. Brother Orlando, hindi kaya. Kaya natin to. Okay. Pagmahal natin ng Panginoon, mamahalin natin ang salita ng Diyos. Alam niyo kung kayo ay nagka-boyfriend, girlfriend o nagsinulatan kayo, ulit-ulit niyong binabasa, hindi na kumukupas, naluluma. Yun, inilalagay pa ninyo sa ilalim ng inyong unan. Pagkagising niyo, unang babasahin pa niyo yun. Pagkatapos ito, 20 verses lang. O, saan natin? Simulan ba natin sa mga senior citizens? No kidding. 20 verses lang naman. For the glory of God. Okay. Sige, would like to volunteer. O, nagtataas ng kamay doon. Brother, ganun ka. Brother. Dennis, ganun ka. Umubo ka lang ba? Akala ko nagtataas kayo volunteer. Okay lang. Si Brother Sendo nagagano na magandang halimbawa yon. What are they deacons for? Huwag niyong sabihin kayo mga deacons, talo kayo ng mga demons. Sabi sa Bible, di ba? Thou believest that there is one God, thou doest well. The devils, the demons also believed and tremble. Okay, magsimula tayo sa mga deacons. Mula alphabetical. Abet. Sa hapon lang naman natin gagawin. Sa umaga, mga senior citizens. Para maganda, gising lahat. Okay? Our Father, we bless you and thank you sa gawain ng Panginoon sa lugar namin. Salamat na ang kagalakang ibinigay niyo sa amin, Panginoon, ay hindi naapektuhan ng mga bagay na panglupa. Bagos itong kasiyahan at kaligayahang taglay ng Espiritu ay anuman ang circumstansya at kalagayan namin, Panginoon, we can afford to be joyful. And we thank you for everyone present, and I do pray na maging mapagpasalamat kami sa inyo sa kadakilaan ng gawain ng inyong anak, nakapayagan ng iyong pag-ibig para sa amin, ang bugtong na anak ninyong ibinigay upang siyang magdusa sa lugar namin sa krus at kamatayan ng krus. Salamat, Panginoon. Before I close in prayer, kilala mo na ba ang Panginoong Jesucristo bilang iyong personal na tagapagligtas? Perhaps relihiyoso kang tao. Hindi masama na maging relihiyoso ka. Pero ang relihiyon hindi nakapagliligtas. Persona ang nagliligtas, si Kristo lamang ang Panginoon, at yan ay sa pamagitan ng kaloob niyang pagsisisi at pananampalataya. Sa ating mga sarili, wala tayong magagawa. Patay tayo sa spiritual. Pero pag kumilos ang Espiritu ng Diyos, tiyak
makikinabang ka sa alay ng Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo ng kanyang sarili. Napakadakila niya. Matindi siya magmahal. Before I close in prayer, ikaw ba ay sa harap ng Diyos ay nasa pangailangan ng katiyakan ng kaligtasan? Isasama kita sa aking panalangin. Ikaw ba ay anak na ng Diyos, subalit hindi mo gaanong pinapahalagahan ang katapat na kabayaran ng kasalanan mo na gawain ng Panginoong Kristo? Kaya madalas nakakalimutan natin siya. We are not even aware of this. But it's going to be a new beginning in my Christian life, Lord. I will forever be speechless but thankful for the coverage of the Lord's better sacrifice for me. Hindi ka magsasawang pasalamatan ka, Panginoon. Before I close in prayer, would you have me to pray for you and your needs, whatever? Taas mo ang kamay mo and then put it down. I know what you mean. I will pray for you. But best of all, ilalapit ka sa Panginoon na ang kanyang panalangin ang siyang magbibigay ng kasiguruhan, ng kasagutan mula sa Ama, sapagkat hindi siya napapahindian ng Ama bilang Diyos na nagkatawang tao, tumupad sa lahat ng kalooban ng Ama. Please pray for me. Hindi ko palubos, God bless you and encourage you. Hindi ka palubos na unawaan, ganun pala katindi. God bless you and encourage you. Ang coverage pala, past, present, and future, hindi nagbabago. He never changes. And nothing, absolutely nothing, can change Him. Because He is the eternal, immutable, unchanging God in a changing world. Father, we entrust you with each uplifted hand. Kung meron man kami kasama sa hapong ito na wala pang kasiguruhan, o Panginoon, hinihiling po namin ang iyong kahabagan. Kung bakit sila nakarating dito ay sapagkat ang kanilang mga paa ay pinatnubayan yung makarating. May dahilan kung bakit narito sila at makapakinig kung ano at sino si Kristo at ano ang kanyang tinapos na gawain doon sa krus ng Kalbaryo na siyang batayan ng tunay na kaligtasan na regalong walang bayad ninyo sa aming mga makasalanan. Kung sila man ay tunay na anak na ng Diyos at wala nang alinlangan sa kaligtasan, dalangin ko na lubos na sila tulad ng Panginoon sumunod sa unang hakbang sa buhay Kristiyano na nahugasan na ng dugo ni Kristo, na ilarawan ito sa pamagitan ng pagsunod sa tubig ng bautismo bilang sumunod sa halimbawa ng Panginoon na lumakad pang 60 milya upang pumaraon at bautismohan ni John the Baptist. Ingatan niyo po ang bawat isa sa amin sa daan. Maraming salamat po sa may mga kaarawan sa buwang ito. Salamat po sa mga nakakaalala sa amin, sa aming mga kaarawan. At higit sa lahat, batid na batid niyo, Panginoon, at ikaw ang nagkaloob sa amin ng extra mile na ito. At salamat na kami sinamahan ninyo in this journey of life, and we still covet, O Lord, that as the Lord comes again, that we would be around celebrating and thanking you for the many blessings you have seen fit to send our ways. Best of all, for the eternal gift you have bestowed to each one of us in Christ. We magnify you, we thank you, we appreciate you, and we thank you for each one present here tonight. Wrap us, cover us, so that none of those criminal elements nor mishaps or accidents, that you would keep us from this, all because of Jesus and for His sake. And the people of God said, Amen. God bless you. Have a pleasant evening.